siya puso. Praise and glory, Jesus. O ika'y nagahari-harihan, worker, promise keeper, light in the darkness. It's sa sapat. His grace is every song must say hallelujah. I've got one response. I've got just one move. Pwede po bang itaas natin lahat? With my arms stretched wide, I will worship you. Example of your hearts. Panginoong Jesucristo 2,000 years ago in the cross of Calvary. Hallelujah. You are here because of His grace and His love. The sun was darkened and the heavens thundered. For a moment that had thought it conquered, but wasn't over till you said it's over. Oh, praise Jesus. Oh, praise to the name above all names. Jesus, you reign. Hallelujah, 'cause you're the name above all names. Hallelujah. We praise your name, Jesus. The cross still stands, the blood still flows, the work is finished, and hell still knows that the grave is still empty, the stone is still rolled. You're still high and lifted up, you're still seated on the throne. The cross still stands, the blood still flows, the work is finished, and hell still knows that the grave is still empty, the stone is still rolled. You're still high and lifted up, you're still seated on the throne. Oh, praise.
'cause you're the name. 'Cause you're the name above all names. Jesus. Once again, Jesus! Jesus! You're the name above. Above all names. Sing Jesus! Jesus. You're the name. Above all names. Minsan ba, believe mo yun? 'Cause you're the name Panaligan po natin. above all names. Hallelujah, Jesus! 'Cause you're the name above all names. Jesus. You're the name above all names. Jesus. You're the name above all names. Above every sickness. You're the name above all names. Jesus. You're the name above all names. Jesus! You're the name above all names. Oh, Jesus! You're the name above all names. Jesus. You're the name above all names. Hallelujah! Praise God! Hindi na po tayo makaupo. Salamat sa inyo. Praise the Lord. Pakisigaw sa lugar na ito. Si Jesus ang bida. Si Jesus ang bida. Si Jesus ang bida. Okay, maupo na po tayo. Joshua. The book of Joshua. Chapter 24. Joshua 24. Verse 15. Hallelujah. Church, lahat gagawin ni Satanas para wag natin magawa ang calling natin. Pero hindi po tayo inosente sa gawa ni Satanas. We know what to do. Amen. We know what to do. Ang hina, we know what to do. Yan. Kasi pag inimpluwensyahan ng ang Kristiyano ni Satanas about magalit, talagang galit na galit eh. Magpa-impluwensya tayo sa banal na Espiritu Santo. Amen? Exodus chapter 15. O tama yan. Ano verse yan? Anong chapter yan? 24 verse 15. Hallelujah! Meron bang may mic dyan? Ayun, hindi ka makakatanggi. Dalawa kayo. Okay, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, go! And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served, that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, We will serve the Lord. Palapahan po natin ating Panginoon. Hallelujah! Tayo po sa pamilya ng The Life Giving Spirit Church, hindi po tayo nagyayabang. Wala naman talaga tayong ipagyayabang. Amen? Pero kailangan po nating manindigan. Kailangan po nating tumayo. Kailangan po nating magdesisyon. Ang pagsunod po sa Panginoon o ang paggamit ng Diyos sa atin ay hindi po aksidente. Ang paggamit po ng Diyos sa atin ay hindi nakabase sa Diyos. Welcome nga pala, sir. Hindi nakabase sa Lord.
Kasi napili na niya tayo. Amen? At ang sabi ng Biblia, eto, marami ang tinawag, kukunti ang... Hindi niyo alam yung Bible verse na yun? Pakihanap, sister, many are chosen, few are... Many are called, few are chosen. That is in John. Nakuha mo, sister? Praise the Lord. Babalik tayo sa 24:15. Ayan. Okay, Matthew. Buuin natin. Matthew chapter 24. Simulan natin sa... Buuin natin yan. May po papakita sa inyo. Sa lahat po ng ginawa ng ating Panginoong Hesus sa atin, tulad ng mga awitin kaninang ating inawit, meron bang dahilan para pagdudahan pa natin na gawing bida si Jesus sa buhay natin? Praise the Lord. Welcome. Chapter 24. Lumabas si Jesus, sabi ng verse 1, sa templo at habang naglalakad, nilapitan siya ng mga tagasunod niya. Tama ba ako? Yan ba yung binabasa natin kanina, sister? Hindi, yung Matthew ano yun? 22 ba yun? 22? Sige, 22. Thank you, sir. Verse 15 yun, ano? Pero huwag muna tayo doon. Dinadala ko ni sa paghuhukom eh. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, talagang dinadala ko ron ha. Ang paghahari ng Diyos ay matutulad sa kwentong ito. Maitutulad sa kwentong ito. May isang hari. Ito ba yan? Yung verse 15, many are? 40. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. Yung daw paghahari ng Diyos sa iyo, nakuha mo yung paghahari ng Diyos? Yung, alam niyo ibig sabihin ng paghahari? Ibig sabihin siya yung nasusunod. Hello? Amen. Kapatid, kaibigan, sa online, at mga kapwa kumana ng palataya sa The Life Giving Spirit Church na narito ngayon, at yung mga kapatiran po nating nasa online, nais kong maintindihan nyo at malaman na nasa huling panahon na po tayo. Para maintindihan nyo ganito. Kanino sinulat ni Jose Rizal yung The Last Farewell? Kanino? Boy, mga nag-aaral. Sa mga babae sa malolos? Hindi nyo alam yon? Pero alam nyo, yung last farewell, kung kanino niya sinulat? Kay Huling, okay? Anong Tagalog nun? Huling? Paalam. O, kanino niya sinulat? Kay Huling. Ginigising ko lang kayo. Ngayon. Di ba sabi niya ron, nag-aaral kayo eh. Ano yung libro na yung Tagalog doon? Huli ay yung part ng chapter na yon, sabi niya, huling paalam. O parang ganito. Jessa, paalam. Di ba? mas tama, asan si yung kumanta dito kanina? Si Sheila. Oh, wala si Sheila. Nandito si Sheila kanina. Oo, di ba? Kapapaalam, di ba? Miss you pa nga siya. Parang ganon. Anong pangalan nun? Ha? Sheila May. Hindi, yung pinagpaalaman. Ayoko. Christine.
Chris, di ba? Christine, paalam. O, di ba? Kanino sinulat si, huling paalam. Ngayon, sinasabi ko to sa inyo dahil pangalan mong nakasulat dito. Okay? Ang paghahari daw ng Diyos ay katulad ng kwentong ito. Ibig sabihin, napakahalaga pala na ang Diyos naghahari sa'yo. Hindi bukang bibig lang. Well, talagang ganon ang level. Kung ikaw ay nasa level ng ginagamit ng Lord at excited ka mag-share at ang iba pa ang focus mo, don't worry, lalalim ka rin. Amen? Amen? Patuloy lang. Amen? Amen? Amen. Pero pupunta tayo dun sa ang Diyos ay naghahari. Ang paghahari ng Diyos, ito po ang sabi, verse 2, ay maitutulad sa kwentong ito. May isang hari na naghanda ng salo-salo. Paano daw po inihahalin tulad ang paghahari ng Diyos? Hindi sa kwentong sarswela, kundi sa kwento. Amen? Amen? Na mayroong kinalaman sa paghahari. Amen! Kaya niya to sinabi para maipakita kung paano naghahari ang Diyos. Amen! Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang hari na naghanda ng salo-salo, listen carefully, para sa kasal ng anak niyang lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inimbitahan sa kasalan. Pero ayaw nilang dumalo. Hello? Di ba? Mga nag-i-invite. Sinugo niya ang iba pang mga alipin upang sabihin sa mga inimbitahan, handa na ang lahat. Nakatay na ang aking mga baka at iba pang mga pinatabang hayop. Nakahanda na ang pagkain, kaya pumunta na kayo rito. Sino po sa inyong laging excited at tapos pag oras na ng gawain, yung in-invite mo, wala na, nadidismaya ka? Amen? Wag ang sitwasyon, lagi po nating sinasabi, ang magdikta ng kagalakan mo. Amen. Yung salita ng Diyos dapat, amen, ang magdikta ng ginagawa mo. Amen? Amen? Kahit gaano ka pa pumalpak halimbawa sa buhay mo, listen carefully. Makinig kang mabuti. Alam niyo yung prodigal son, sinabi natin no Wednesday, yung prodigal son, nilisan ang bahay ng tatay. Amen? Pero hindi niya nalisan ang puso ng tatay niya. Nasa puso pa rin siya ng tatay niya. Palapakan natin ng Lord. Kaya nga inaantay siya. Naintindihan mo yon? Walang dahilan para mag-quit. Amen! Hallelujah! Deep in your lungs is, Jessa, kinunta mo yun eh. Because deep in your lungs is a tiger! Ano ba inawit mo kanina? Lion. Lion! Palapakan natin ng Lord. Woo! Diba? Deep in your lungs? Graded recitation. Oo. Nasa iyo na yun. Amen? No time to quit. Sabi nga ni Joshua, as for me as my house, that's the decision. We will serve the Lord. Ano ang problema? Parang hindi ka pinapansin ng mga in-invite mo at ng mismong mahal mo sa buhay. Ito po ang nangyari. Sabi, puntahan nyo na yung mga inimbitahan ko sa kasal. Ito'y may kinalaman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Tama? Tayo kasi yung ikakasal kay Panginoong Hesus. Amen. Kaya yung nagtatanong, bakit daw ang simbaan church ay tinawag na she, S-H-E. Bakit daw babae? Because we are the bride. Palapakan natin ang Lord. Hallelujah! Marami nagtataka dun eh. Ngayon, sinagot ng Lord sa iyo ha. The church is the bride. Hallelujah. Nakahanda ng pagkain, sabi niya, kaya pumunta na kayo. Pero hindi ito pinansin ng mga inimbitahan. Amen? Amen? Ang iba'y pumunta sa bukid nila. At ang iba'y sa negosyo nila. Ang iba naman sinunggaban ng mga alipin ng hari, hiniya at pinatay. Kaya galit na galit ang hari. Kunyari, nasa batibot tayo. Kaya galit na galit ang hari. Alam niyo yung batibot? Mga bata pa kayo, hindi nyo inabot yun. Kwentong bata yon sa TV na ang mga naghahayag ay magagaling magkwento.
Kaya galit na galit ang hari sa ginawa ng mga ito. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na patayin ang mga pumatay sa kanyang mga alipin at sunugin ang lunsod ng mga ito. Pagkatapos, sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, handa na ang salo-salo para sa kasal ng aking anak, pero hindi dapat ang mga inimbitahan. Pumunta na lang kayo. Now listen. Sa tingin nyo, sino mga inimbitahan doon sa kasal? Anong uring tao? Ha? Ano? Special sila. Kaya nga may panghanda yung tatay eh. O di ba pag ikinasal, sino mga imbitado nyo? Yung mga kilala sa pamilya. Tama? Yung mga tito at tita na may pera. Di ba? Hindi mo imbitahan yung yung taga-kanto. Kita mo ang wisdom ng Lord para ipakita sa iyo kung paano ang mali ng sistema. Yung mga may pangbihis ng damit. Ako, ayaw ko imbitahin sa iba dahil hindi ako nag-Amerikana eh. Gusto nila pag nasa church sila Amerikana. Kaso, yung naghanda ng daan ni Jesus naka-ano nga lang Anong suot nun? Ni John the Baptist. Alam niyo ba, suot ni John the Baptist? Namamaho nga siya doon sa suot niya Yun ang naghanda ng daan para kay Jesus. Come on! Sariling style lang nila yon. Subukan niyo basahin, nasa dyan. At alam niyo ba, pagkain ni John the Baptist na nag-prepare ng way para sa Lord? Insekto. Balang ba yun? Balang ba tawag doon? Sipin mo yung malutong kadiri-diri nga sa iba yun. Pero siya yung ginamit ng Lord. Pinsang buo ng Panginoong Hesukristo sa laman. Siya ang naghanda ng daan para kay Jesus. Nasa wilderness siya, yung suot niya ay pag nabasa, bumabaho lalo. Tapos ayaw nila ng naka-t-shirt lang na nagtuturo. Pumunta na lang kayo sa mga taong lansangan at imbitahan ninyo ang lahat ng inyong makita. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Huwag po tayong pumokus sa karangalan, huwag po tayong pumokus sa katayuan ng tao. Ipinapakita po nito ang paghahari ng Diyos ay nasa lahat ng tao. Matanda o bata, may ngipin o wala, may pera o wala, mabango o mabangho. Palapakan natin ang Lord. Come on, church. Hallelujah. All are welcome. Sabi ko po minsan ng Miyerkules natin, midweek service, ang church ay hindi para sa mga perpektong tao. Isa lang ang perpekto, apelyido o pangalan. Yes, of course, ang Panginoong Hesus ay perpekto. Ngunit huwag niyong kalimutan, inako niya ang ating kasalanan. Tama? So naging makasalanan siya, alang-alang sa atin. Amen. Pumunta na lang kayo sa mga taong lansangan. Ibig sabihin, mga in-invite talaga ay mga kilalang tao. Kayang mag-spray ng mamahaling pabango. Kayang magsuot ng mga mamahaling damit. By the way, wala pong masama doon para sa akin, walang masama. It is up to you kung saan ka komportable. Sabi niya, pumunta na lang kayo sa lansangan at imbitahan ninyo ang lahat ng inyong makita. Ano ibig sabihin nito? Ang paghahari ng Diyos ay para sa lahat. Pastor, masama ako Masama ako Ba't kapatid? Sino ba nangangailangan ng doktor? Ha? Sino nangangailangan ng kaligtasan? Tayo lahat yung masasama. Tama? Tama? Huwag mong i-echapwera ang sarili mo sa pag-ibig ng Diyos. Gusto ko makita mo kasi at maramdaman, ano man ang kalagayan mo, kaya kang ayusin o kaya kang
mahalin ng higit pa. Amen? Sa pagmamahal mo sa sarili, kaya ka mahalin ng Diyos. Tama? Amen? Hallelujah. Pumunta na lang kayo sa Matao Lansangan. Imbitahan ninyo ang lahat. Pumunta nga sa mga lansangan ng mga inimbitahan, ang mga alipin at inimbitahan ng lahat. Sabi mo, lahat! Di ba? Tingnan nyo ulit ha. Lahat! Di ba, we are in harmony? Di ba? Ang ganda, no? Walang kanya-kanya. Lahat ng nakita nila, inimbitahan nila. Ano nangyari? Dahil inimbitahan lahat ng makita nila. Kaya, ang sabi ng verse 10, pumunta nga sa lansangan ng mga alipin at inimbitahan ng lahat na nakita nila, masama man o ang kaligtasan ng paghahari. Tandaan natin na pinag-uusapan dito ay paghahari ng Diyos. Amen! Mabuti o masama, paghaharian ng Diyos at gagawing tama. Palapuan! Pero kinakailangan nila magpa-unlock. Tama? Tingnan nyo. Pumunta nga sa lansangan ng mga alipin, inimbitahan ng lahat ng nakita nila masama man o mabuti. Kaya napuno ng bisita ang pinagdarausan ng... At wala na mga special na tao doon kasi hindi nagpunta. Hindi nyo ba napansin kanina, yung iba daw nagpunta sa business. Tama? Yung iba may ibang ginawa. Tama? Yung iba pinatay yung utusan. Ibig sabihin, alam natin yan kahit noon. Kapag ikaw ay kilala o may kapangyarihan, baliwala sa iyong pumatay. Tama? Amen? Amen. At madaling patayin ang mga nasa baba. Madaling patayin ng adik-adik. Amen. Tingin po dito. Nang pumasok ang hari upang tingnan ng mga bisita, nakita niyang isang lalaking hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan. Kaya tinanong niya ang lalaki, kaibigan, bakit pumasok ka rito nang hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan? Hindi nakasagot ang lalaki. May pinapakita po sa atin, listen carefully, kaya sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, talian ninyo ang mga kamay at paa niya at itapon sa dilim. Doon sa labas, doon ay iiyak siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Ano yung pinagdapunan sa kanya? Kung saan tinotorture siya, amen? Bakit hindi naman mahalaga rito ang damit eh? Kaya lang, bakit siya nandun? Dahil sa kasalan. Tandaan natin, tayo po'y kakasal sa ating Panginoong Yesus. Ito ay paghahari ng Lord. Ito ay isang kwentong inihahalin tulad. Malalim, amen. Pero patungo sa lubong natin sa ating Panginoong Yesus. Amen? Church, pagbabalik ng Panginoon, ang kukunin niya ay malalakas na church. Ikaw yon at ako. Palapakan natin ng Lord. Walang susuko, walang bibitaw. Amen! Come on! Walang susuko, walang bibitaw. Pero tandaan natin itong verse 14. 1, 2, go! Pagkatapos, sinabi ni Jesus, marami ang tinawag ng Diyos na mapabilang sa kanyang kaharian, ngunit kakaunti ang pinili. Tuloy. Okay, hanggang doon na lang pala. Ilan ang disipulo ng Panginoon? Ha? Ilan ang natira bago siya mamatay? Ha? 11. Kasi si Judas Iscariote, naging Iscariote na. Pero pagdating ng Acts, ilan uli ang disipulo niya? Ha? 12 uli. Sino yung pumalit? Ayan. Ito na. I-research nyo yan, ha? I-research nyo para alam nyo. Okay? So, ibig sabihin, ang Diyos may nakatakda talaga. Amen? Amen?
Tayo po lahat na tinawag ng Lord dito, tumingin ka mabuti, ay itinakda ng Panginoon. Gawin lang nating available lagi ang ating sarili. At balik na tayo sa Joshua. Ano sabi doon sa Joshua chapter 22, tama? O 24 or chapter 15? Joshua, as for me, wala na? Nakita, sister? Oh, ako na lang. Sige. Abang hinahanap mo. Nakita na? Ayun, it seems evil. 15, yan. That is Joshua chapter 24, verse 15. Ito po ang sabi ni Joshua. Nasaan na sila rito? Nasaan na? Nasa promised land na, tama? Nandun na sila sa biyaya. Dito po nagkakaproblema. Maraming Kristiyano, pag nararanasan na, nandun na. Amen? Amen? Ang sabi ng iba, pag may problema, sakalang lumalapit sa Diyos ang Kristiyano. It depends. Marami ding mga nasa biyaya na, nasa pagpapala, ang lumalayo sa Diyos na Kristiyano. Oh. Open your eyes. Madami po. Actually, marami nga Kristiyano, pag nagka-problema, lalong ding nawawala sa Lord. Amen? Nawawala ng gana. Kaya akong taas ng pasasalamat ko sa Lord sa buhay ni Sister Edith eh. Kung kailan siya nagka-cancer, mas lalo siyang naging agresibo sa Panginoon at nakinig sa Lord. At isang araw habang maawit tayo, sinabi ng Lord sa kanya, gagaling ka. Pinanghawakan niya yon at nakita natin ang katotohanan ng salita ng Lord. Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah! At meron naman kapag nagsumagana, nakakalimot na sa Lord. May panglabas, may pang treat ng pamilya, may pampunta kung saan-saan, nakikigaya sa mga makamundo. Ang araw ng linggo, nawala na sa Panginoon, napunta na sa outing. Amen? At minsan sa hotdog pa. Sino si hotdog? Hindi nyo alam yung grupo na yon? Manila. I keep coming back to Manila. Nagpupunta na sa kung saan-saan. Hindi nyo alam yung grupo na yon, ha? Church, marami ang tinawag. Ngunit lahat tayo ay kasama sa napili. Palapakan natin ang Lord. Pastor, sigurado ka? Kapatid, ang sabi ni Joshua, nasa sa inyo kung sino paglilingkuran nyo. Nasa biyaya na sila noon, amen? Nasa promised land sila. Gusto nyo paglingkuran ng mga Diyos-Diyosan ng mga ninuno nyo? Nasa sa inyo. Again, it is a decision. Nasa sa inyo. Nasa sa inyo. O kaya yung mga Diyos-Diyosan ng nasa kabila ng tubig bago sila tumawid. Pero ako at ang aking sambahayan, is that kayabangan? No, that is faith. But as for me and my house, Pastor, di ba sabi ng Bible, wag ay ikaw maging, hindi mo alam ang bukas, wag kang magyabang na ngayon. Ang sabi ng Bible, ipagyabang mo ginawa ng Panginoon. Sa ginawa ng Lord, tayo ay tinawag at pinili. Palapakan. We are predestined. Palapakan natin ang ating Panginoon ayon sa Efeso. That's the truth. I don't any situation, any kind of situation na makikita ko o anumang ginagawa mo o anumang nangyayari sa iyo, isang sinisigurado ko sa iyo, the Word of God will prevail. Just believe. Palapakan natin ng Lord. As for me, sabihin mo, as for me, As for me and my house, and my house, we will serve the Lord. we will serve the Palapakan Lord. natin dakilang Diyos. Hallelujah! Praise God forevermore. Minsan pa ihanda po natin ating sarili sa message na dadalhin po sa atin. By next month po ay hindi na po muna natin makakasama ang speaker po natin ngayon. Kaya binigay ko sa kanya, sabi ko, hanggat narito ka, please share the word. Amen? So, matatagalan natin siyang hindi makikita. Isa sinisigurado ko sa inyo, mamimiss kita, sir.
Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah! I love you, church. Pastor. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, tama ang sabi ni Pastor. So, sa July 6 po ako lilipad papuntang Canada. At hindi ko po alam kung gaano katagal ako mawawala. Depende kung kakayanin ko yung lamig doon. So, ito na po ang huling bahagi ng pagtuturo natin tungkol sa pamumunga. So, noong pang Abril, sinimulan na nating pag-aralan ang pamumunga. Kasi mahalaga na ang bawat Kristiyano ay namumunga. Di ba? Hindi lang nagpapainit ng upuan dito sa church. At alam na natin na dalawa ang klase ng pamumunga. Isa yung nababago ang pag-uugali mo, karakter mo. Nagiging katulad ng karakter ng Panginoong Hesus. At isa naman yung mga taong nadadala mo sa Panginoon. Okay? So, ito pong picture na ito, pinapakita po dito yung mga yugto ng pamumunga. Okay? So, ang unang yugto ay abide. Kailangan manatili tayo sa Panginoon. No? At napag-aralan na natin na yung abide na yan ay meron ding mga yugto. Ano yung unang-unang yugto sa loob ng abide? Paano tayo makapanatili sa Panginoon? Dapat nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Hear yung unang yugto sa loob ng yugto ng abide. Kailangan araw-araw pinakikinggan natin ang salita ng Diyos. Araw-araw binabasa natin ito. No? At hindi dapat yung, 5 minutes lang, pwede na yan. Kailangan makinig tayo, magbasa tayo, hanggang sa alam mo na nabusog ka na. Kasi pagkain yung salita ng Diyos, di ba? So, mahirap madaliin. In the same way na hindi magandang madaliin ang pagkain ng kanin, di ba? Gusto mo ba 1 minute lang, tapos na, parang imbudo, wala nang nguya-nguya, diretso na sa ano. Mahirap yon kasi kawawa yung stomach para mag-digest, di ba? Kasi pumunta na lahat sa kanya yung mga buo-buong laman. So, kailangan nguyain muna bago lunukin. Ganon din sa salita ng Diyos. Kailangan nguyain bago lunukin. Kailangan unawain, hindi lang yung basa ng basa, hindi naman naunawaan. So, yun yung ikalawang yugto. Hear, tapos receive. Okay? Kailangan pakinggan, tapos unawain, tanggapin, isa pamuhay. Habang ginagawa mo yan, kapatid, sigurado ako na one day, marirealize mo na ang mga pananaw mo ay nagbago na. Ang pag-iisip mo ay nabago na. Ang dati mong madali kang mairita, hindi na. Ang dati mong nakapokus ko sa pera, hindi na. Ang dati mong ang problema na lang ang wala ka ng ibang iniisip kundi problema, hindi na kasi nagbago na yung pananaw. Yun yung ikatlong yugto ng abide. Yun yung tinatawag natin na phronema, spirit phronema. Yung mindset mo ay nag-iba na. Mindset na ng Holy Spirit yung mindset mo. Okay? At hindi mangyayari yon overnight, no? Hindi yung pagkatanggap mo ngayon, bago na kaagad, lahat ng iniisip mo ay tungkol sa banal na espiritu na. Hindi. Proseso siya. At hindi mangyayari yung prosesong yun kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya yun ang key, mga kaibigan. At yun ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng mga midweek service. Kasi gusto natin mas madalas na napapakinggan ang salita ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit tayo may mga Bible study. May Friday Bible study tayo, may Thursday Bible study, may Cheer Up the Word Works. Diba? Ang daming pagkakataon. At yung sa, anong araw yung sa inyo, Doktora? Wednesday. Pinupuri ko ang Panginoon sapagkat nakinig kayo sa sinasabi ng banal na Espiritu. Feeling ko karamihan na sa atin mayroon ng Bible study during the week na hindi naman ganun dati, di ba? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Pati si Sister Ami nagba-Bible study, di ba?
Praise God! So nagsimulang magtayo ng Bible study ang mga kapatiran, kahit na hindi naman sila napakagaling. Kasi sino ba naman sa atin ang napakagaling? Hihintayin mo pa ba na ma-memorize mo yung buong Bible bago ka magtayo ng Bible study? Kailangan ng mga miyembro ng church na makapakinig ng salita ng Diyos. Alam nyo, proud ako sa inyo. At alam kong proud na proud ang Panginoon natin sa inyong pagsunod, pagtugon. So here, kailangan mapakinggan ang salita ng Diyos araw-araw. Unawain ito. Gawin mo ito araw-araw at balang araw, makikita mo, iba na ang focus mo. Iba na ang pananaw mo. Yun yung phronema. At nakakapanatili ka na sa Panginoon. Yun yung abiding. Okay. Natapos na natin yan. Napag-usapan na natin yan. At ang pinag-aaralan natin ngayon ay ano naman ang papel ng banal na Espiritu sa lahat ng ito? 'Di ba? Napag-aralan na natin na pagdating sa hearing, ang banal na Espiritu ang siyang may akda ng buong Bible. Ano bang pinapakinggan natin? Word of God. Sino ba ang sumulat niyan? Holy Spirit. Sa pamamagitan ng mga tao, magmula pa kay Moses hanggang kay Juan. No, siya ang nagsabi sa kanila ng kanilang mga isusulat. Kaya, pagdating sa hearing, ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng pagkain sa araw-araw. At ang Holy Spirit ang nag-explain din sa atin, di ba? Ang sabi ng Panginoong Yesus, the Holy Spirit will teach you all things and will guide you into all the truth. Ang Holy Spirit din ang nagpapaunawa sa atin. So ang Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng pagkain natin, salita ng Diyos sa araw-araw, at kung hindi mo maintindihan yan, Holy Spirit yan na magpapaunawa. Di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Ay, ganun ba, Holy Spirit na lahat? Wala pala akong ginagawa. No, ang gagawin mo, buksan ang Biblia mo. Yun ang gagawin mo. Basahin iyon. Pero pagdating sa pag-uunawa, Holy Spirit. Pagdating sa mensahe, Holy Spirit yon. Okay? At yung pagbabago ng pag-iisip natin, Holy Spirit pa rin yon. Yun yung tinalakay natin last Sunday, di ba? Yun yung, and we, with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are transformed into His image from glory to glory, and this by the Spirit who is the Lord. Sa mga katwid, habang binabasa pala natin ang salita ng Diyos, no? Habang tinititigan natin ito, nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. At binabago